the people behind of this ministry, pilo-pilo nga pabor, panalangin, grasig milagro, ibu-bu mo, ngadto kanila Amahan. I pray, Father, for our church authorities, the Roman Catholic, bless our government, bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Ball Cable, TV Valencia, our different bantay, Kalikasan Radio, in different towns, Almighty Father, our different towers, frequencies, hookups, local and satellite. Bless our staff, management, with Boss Jundinia and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Kaligan Foundation Incorporated. Bless our dreams, plans, activities, projects, businesses. Bless my loved ones, Alma and Tia. Protect them, bless them, heal them, and the closest people in my life work with me at the back of the camera. Father, I pray, kay mong panalanginan ang tanan na nagtanaw sa telebisyon, naminaw sa radyo, nagsunod sa internet, ug sa nagkadiyang mga pamantalaan. Let them feel your healing presence sulod sa ilang galamhan, sulod sa ilang kasing-kasing. Father, in Jesus Christ, name of Nazareth, I claim and declare for the dissolutions of all our curses, bandages, sicknesses, troubles, hidden and satisfied worries. Please, Father, dissolve all our sins. Touch is one of us one by one. Labi na mahan ang naisakit sa ulo, utok, matalong baba, kasing-kasing sa atay sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscles, sa bukog, sa pali sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, those who are paralyzed, disabled, psychological problems, emotional problems, please, Father, redeem, restore, in Jesus' name. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us. Santa Maria San Jose, pray for us. San Miguel San Gabriel, San Rafael, Silte Braquillo de Oriel, protect us. Jose Maria Escriba, uban ni Tamas de Aquiles Agustin, uban usab ni San Roque, San Vicente Ferrer, Nando de Padua, San Jerome de Cruz, San Pedro Calongso, San Lorenzo Ruiz, San Luis Santa Ana, Pulanto ni Chupilo Camumot, Fulton si Patrick Piton, Venerables, our loved ones in heaven, please be with us, pray for us, in Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas kapitulo 5 17 ngadto og 26. Giayon ni Jesus ang usa ka paralitiko. Usa ka adlaw ni ana, samtang nagtudlo sa Jesus, dapipila ka mga Pariseo o mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod sa duol, gikan sila sa kalungsuran sa Galilea o Judea o sa syudad sa Jerusalem. Diha kang Jesus ang gahom sa Ginoo sa pag-ayo sa mga masakiton. Unya, may nangabot nga nagyayong sa usa ka paralitiko nga diha sa iyang higdaanan. Naningkamot sila pagsulod sa balay aron ilang ikabutang ang paralitiko sa tubangan ni Jesus. Apan wala sila makasulod sa balay tungod sa kadaghan sa mga tao. Busa ilang gidala siya ngadto sa atop o giukab nila ang pipila ka bahin sa atop, unya ilang gituntun ang paralitiko na naghigda sa higdaanan ngadto sa taliwala sa mga tao diha sa tubangan ni Jesus. Sa pagkita ni Jesus sa kadako silang pagsalig kaniya, miingon siya sa tao, higala gipasaylo na ang imong mga sala. Unya nakapangutana silang kagulingon ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo, kinsa ba kining tawhana nga nagpasipala sa Dios? Walay tao nga makapasaylo sa mga sala kundi ang Dios lamang. Apan nasayra ni Jesus ang ilang una-una ug giingnan niya sila, ngano nagunauna man kamo sa ingon ni ana?
Hain ba'y sayo ng pag-ingon? Gipasaylo na ang imong mga sala o ang pag-ingon, bangon ug lakaw, ipakita ko kaninyo yang anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta aron pagpasaylo sa mga sala. Busa iyang giingan ang paralitiko, ako nagsugo kanimo, bangon, dadang imong higdaanan ug pauli sa inyo. Dadiya mitindog ang paralitiko atubangan sa tanan, kay kuha niya ang iyang higdaanan ug ipauli nga nagdaig sa Dios. Natingala pag-ayos lang tanan, ug uban sa kahadlok ilang gidaig ang Dios pag-ingon, kay bulungan gyud kaayo ang ato nakita karong adlaw. Today, we are remembering Saint Sabas was born at Motalaska, Cappadocia, near Caesarea. He was the son of an army officer there who, when assigned to Alexandria, left him in the care of uncle. Mistreated by his uncle's wife, Sabas ran away to another uncle, though he was only 8. With the two uncles involved in a lawsuit over his estate, he again ran away, this time to a monastery near Motalaska. When he was 30, he became a hermit after the guidance of Saint Eutymus. When his 150 monks asked for a priest, and despite his opposition to monks being ordained, he attracted disciples to Egypt and America. The liturgy in their own tongue and built several hospitals and another monastery. He was appointed archimandrite of all hermits in Palestine. He was vigorous opponent of Origenism and Monophysitism. He went to Constantinople this time to plead with Emperor Justinian to suppress a Samaritan revolt and protect the people of Jerusalem from further harassment by the Samaritan. He fell ill soon after his return to his Laura from this trip and died. A wonderful story of the life of Saint Sabas. Tungod kay kini si Saint Sabas, gibidin sa iyang uncle o gidawdaog sa asawa. Then, after experiencing those trials of his life, he transferred to another uncle. Apan nagkaguli ang nagagubot, may rason nga may adto siya sa usa ka monasteryo. Wadama nahimo sang hermit. Later on, giordinahan nahimong pari. Ug later on, iyang walihan ang Egypt ug Amerika. Ang mga tao na attracted sa iyaha. Ug gani nagtukod sa daghang ospital ug monasteryo ug nahimo siyang pangulos tanang mga hermits sa tibuok Palestina. What a destiny! Ang usa ka bata, 8 years old, yung nag-antos, nagtago-tago, nagkamiritsi-miritsi ang iyang kinabuhi, dako plano ang Diyos alang kaniya. Usa kini kapahinumdum kanato, whoever you are. I would like to address this to all young minds, to all children, to all youth. Whatever negative circumstance that you are experiencing right now, it will not justify your future. Because even our worst situations can be turned into a better situation if God wills, kung gusto sa Ginoo, in favor of us for His honor and glory in the long run. Ang di maayo nato mga pangitabos kinabuhi na aginay purpose. Ang kasakitan, ang kapaitan ni Saint Sabas
Mao'y nagdala niya nga makaabot siya monasteryo. Ug mahinungdan nga ang planos Ginoo natuman sa iyang pagkatao. I would like to remind each one of you that our arrival here in Hagna was not planned, but it was orchestrated by God tungod ni sa disaster namo sa among wife, sa akong wife, si Alma, tungod kay akong anak na sakit, hangtod himalatyon, hangtod namatay. Meaning, kung ang akong anak wa pa masakit, wa pa mamatay, di gid may kaabot og Hagna. Kay as what I had said before, ang doktor in provincial hospital told us na mangita og balay do hospital. Mo nang nakunana ko nga Hagna mo'y pinakahaom nangabang igbalay Pangdan, then namatay mong anak, nagpuyo mi diri, dayon aning kamot, aning kakay, way back 2007, 2008. Pero di ay, it was a leading for us tungod kay ang Diyos na plano both of us here, because I have a mission to fulfill, and the calling of Alma to work at the Department of Education is really here in Hagna to serve the young minds. Meaning, ako raning girit ninyo ba, nga kining mga di maayong nahitabo nato, pwede ni gamitos Ginoo nga rason aron ang iyang gusto may matuman. Diha nimo alang sa uban ug labaw sa tanan para sa iyang kahimayaan. Ako ba lang namasin, akon ugaling karon taknaa na may daghang gipang-agian nga di maayo. Consider it na maayo nga rason, consider it beyond to that na planong Ginoo. You know what, my companion here in courtesy of Angel Sandro Casillas, dagan ni siya giagian usab siyang kinabuhi, nagtudlo, nang-abroad ba ka Jenner sa barko, naabot na ni Thailand. Pero iya ding kuling, as far as I'm concerned, is if akong kuyog diri, every now and then, to become the head of the technical department of this network. Pagsud na ko diri, Jer Sandro was the one originally nga nagplano sa atong teleradyo. Muna'y giingon sa kataas ang prosesyon, simbahan gyapon pauli. Tungod sa mga di maayong panghitabo nako sa iya, we meet each other to do this mission at the back of what I am doing, na may mga tao nga kung ari pa sa spiritual aspect, St. Joseph hilom ra ba, si Jose likod naman tong Maria hilom, nasa mga tao likod ani atong gibuhat hilom ra, at the back of the camera nagtrabaho o nakita nila ang ilang kasing-kasing. This is what I mean. Kay si Sinsabas, pagkadaghan niyang kapaitan, pagkadaghan niyang katalagman, pero di ay nahimong usa ka ngilngig nga pari, nahimong leaders ng pari, o gani ang Amerika ug Egypt iyang na-convince sa iyang mga wali. What a destiny. Sinsabas, iampo mi nasama nimo kami unta sa mo mga kapaitan, kasakitan, mga pagsulay. Amo unta nga makita that everything is arranged, is orchestrated by our Almighty Creator. Pray for our healing, miracles, enlightenment in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Our line for today: it always seems impossible until it is done. According to Nelson Mandela. Ang usa ka butang daw imposible
hangtod matuman kini. I know it's one of us experience like this nga wa gi ka magdahom nga makaya di nimo, mahimo di nimo. Pag tan-aw nimo imong nangagi, di ka katuo sa imong kaordinaryo, kasimple, insufficient ang imong funds. But you know what? A certain project is built. Muna ang point ni Nelson Mandela kadtong black slave, then became a president tungod kay iyang kipasaylo ang mga tao nga nagbilanggo kaniya. We know his name bag-o pa lang yun base sa mga international media outlets. Nelson Mandela, famous. Ngang iyang prinsipyo, ang usa ka butang daw imposible hangtod mahuman kini. Labi na kumusandi kas Ginoo, Luke 1:7, everything is possible with God. This is my encouragement to all of you. Anything, everything, natanaw ni mong impossible to fulfill to do, interest ito God. Manigingon, do the best, then God will do the rest. Everything that you cannot do, let God does it in favor of you. Muni prinsipyo nako, ang mga butang nga ako mahimo-himuon ako because God believes on my capacity. That's what He entrusted to me during my conception in the womb of my earthly mother. Ang Diyos dakog salig sa ako, not only to me but to all of us, to all of you, to each one of you. Mo nang unsay ang gisalig sa ato, gi-entrust, gusto niyang gamito na. Pero there are times in my life nga I raise my hands as a sign of my surrender. Kaya di na ako kaya. Mao nang ang akong point, ang usa ka butang nga imposible, tuoy nga kung sa Dios nimo na isandig, kining tanan posible. People of the living God, thank you for joining us. Past givers, thank you for joining us again. I am happy to inform all of you nga si Pari Arsenio ug Mads BC Galiedo of Garcia informed me yesterday nga mobalik sila as our partners of this ministry. Manang lipay ta tungod kay tas-taasad nga kapanahunan nga nagilom ni tungod sa ilang mga gipangagian, pero may balik. That's what I mean nga ang mga kanhing nangundang ipahuway usbo nako, I am reiterating this, pwede mo mabalik. Occasional givers, keep it up kadtong nanguli from other places. Then ilang gihimong kultura ang pag-drop by sa opisina kay nangayo og pagampo, guidance. You are welcome to do it. Then present givers, thank you to Julie Tigbas of naatang pagpalain silingan ning Madam Bibi Galgo, kapamilya day Eljon Ranyuwa o John Giliranan, mga anak ni Tay Limon. Congratulations to kapatid Ninit Ranyuwa Balino, anak ni Tay Limon sa Cagayan de Oro, bispre na baning Ilicor, kay praying for Naikura Iko. She needs prayers at this very moment. Tungod kay kabalo mo sa Cagayan de Oro, outstanding si Ninit Ranyuwa Balino. Niagi, ang anak ni Tay Limon, yang kinambanganang anak, became a principal and soon to be a supervisor kung tugutas Ginoo. Unya ang iyang usa ka anak nga magtutudlo, outstanding and promoted to higher rank also sa ranking sa mga magtutudlo. Teacher 3 and preparing also sa iyang application for principal. Ako ning gisir ninyo, not only because this family is very close to us, niabot kumig bagyo, wadama, ilang gisolder tanan, and some places nangabot mi, tungod nila. Timanin ninyo,
nga kining mga anak ni Tailimon sa Cagayan de Oro, sila maoy nagasto, nagbayad sa akong English article na ako'y free dito kanang Binta Birada de News kada adlaw nagsulat ko na Bisaya, because the associate editor called me to write on Birada newspaper. Yung sa brother, free ako ning i-free ang imong sulat. Ang nakaanghel kanipong newspaper nga Mindanao Daily News English, ang nagbayad na every month kini mga anak ni Tailimon sa Cagayan de Oro. Ako ning gi-share ninyo, look how God blesses these people in Cagayan de Oro for working with me. Gipang-promote, gipang-paboran. Pila ka tuig na silang nagbayad aron lang makasuwat ko sa English nga pamantalaan. Usas mga respetadong pamantalaan ang Mindanao Daily News based in Cagayan de Oro. Usan ay ka ebidensya nga tinuod na pag magliho ka para sa kadayganas Ginoo. Without double minds, may bugti na. Unang salamat nining maong pamilya. Si Victoria na say ticketing office, gift shop, diya sa second floor, doon is Rick Parlor, Rick Mill Parlor, Asibis Philippines Gym, diya mga parlor Bahamundi, naara na diya sa Mindor. There is barbecue on side, if you want. Then Edmundo Edita Belicario, akong higalang taga-Bungay Laya, very kind to me and to our business also. In fact, nasa mga negosyo like butane is displayed sa Altia and some more, nasa mga efforts. Salamat kayo Edita, pagpalain ka. Johnny Malikin ay Akdal, kanisad long time ning nawas ministeryo pero nibalik na ni pila ka tuig na nibalik na ni kaubang Edita. Daboy Vincent Manuel Tercia, Nursing Lido Silingang Crisons og Chat sa Faith og Mimi pagpalain. Captain Wilfredo og Anibin Cruz akong kumpare Kapitas Larapan for the shared blessings. Og again Arsenio Bisi Galido, salamat also Inahang Irene og Taymil, pagpalain for their kindness and generosity. Agad Supi, pagpalain ka. O congratulations to Marlani, Marjon og Milani, the owner of Paraiso Rock Resort, previous called Delilah. Usakos ilang ninongs, one of their ninongs, successful ilang civil wedding and they are preparing for their church wedding in the Cathedral of Tagbilaran soon. Congratulations pamilya ni Nailos. Yan naslay Carlosa Chicken Barbecue soon to open dool lang bilyong motor parts na siya construction materials nga isupply. Og kipraying for Tay Susimo or Papang Porsuilo, uncle ni Alma, died sa taas kayong Pangidaron in Bukidnon. Yapin nyo gampo alang sa iyang kapalayan nga dayon. Og another good news, yesterday at 1 p.m. until 1:30, another expansion of our ministry gisugda na sa Thunder Radio 97.9 FM based in Cagayan de Oro City. Ang atong wali matagalauna ang takna sa Domingo gisugdan kagahapon December 4. They informed us last night about this opportunity where I deliver the gospel in Cagayan de Oro free. Nay mga gibayra nato nasa mga free. Ang mga free sila nay bahala kung saan nila pag-diskarte aron lang makawali kining ubos yung alagad niining maong mga radio stations. We have now in Negros, Agusan del Norte, Agusan del Sur. We have also in Cagayan de Oro. Hopefully, more expansions to come. Ng atong wali, sawon sa nagkadiyang mga radio stations o mga television networks aron ang Ebanghelyo ni Kristo moabot sa maong mga dapit.
I would like to congratulate our Diocese of Talibon for celebrating its 30th founding anniversary. Mag-uwang ra ko anig 2 years. It's amazing. Usatas mga dioceses nga nagunit sa patronato, the owner of all things, the Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Congratulations sa tanang mga kaparian nato for a very successful event nitong December 3. And also, pasalamat ko sa mga volunteers nato like Bibiliksionis, Manangnina, Paskabunok, Adilimit, Mildred Bitangkor, and some more, inahan, kinsa pa. If you want to volunteer for our artisan feeding program soon to be held in Bunga Ilaya Elementary School, inform me. Thank you for tuning in. Di Restaurant, Jacinto, sa Rumjik Dry Goods, Siliakay, taga-isdaan, taga-karnihan, second floor, ground floor, mga iskinita, na nagpatingog sa itong programa. May the blessings of the Almighty Father be upon all of you. Unya, appeal sa atong dili benefactor sa Misula Rice Mill, Water Filling Station, Misula Ucarit sa Bili Ubay, na Iduding Tulya Galindis, Isabelo Sada Ulaer, Jennifer Galido, Ablia Plazar, Tan Family of Garcia, Emmanuel Alma School, pamilya nimo, mga anak ni Tay Cruzinda School, ug Tony Flor Codilia of Kindulman in courtesy of Inahan. Maunang salamat niya. Altia displays the following. We have pure tablia, cookies sa Rosculin Cookies, Pans Carolina, herbal coffee ni Madam Flor natay Nubinahan Rosariuhan niya, kining libro available to make your soul incredible, or Uzam natay groceries, and some just visit. We have also lechon manok, services offered no to tag-ulos baboy, pato, pabo, manok Bisaya, liempo. I am asking you to be our Altia patronizers, to be our Edsel Closas Ministry partners, to be our GD Kaligan Foundation supporters in behalf of Boss John Daniel Busligaya. So you have 3 things na pwede ninyo nga apilan: Altia patronizers, Edsel Closas Ministry partners, or GD Kaligan Foundation supporters. Unang dining tulo, pwede mo, asa mo. Ako nag-ampo nga you will help me in establishing, in making our business prosperous. In that way, makatabang sad mo sa akong gibuhat, sa atong krusada, sa atong mga advokasya. Tanan nagpatingog sa TV, nagsul sa radyo, sa internet, pamantalaan, whoever you are, may the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel, this is all about sa usa ka pangitabo nga diin si Kristo gaayog mga masakiton niya nasa Suds Balay. He was at the house of a certain believer, and you know what? Ang mga tao nagpunsisok. Very thick crowd, large number of people gathered in front of Jesus Christ. That's the reason why dunay paralitiko nga gayayungan sa upat ka mga higala. Wa sila kaduol. Now, if ever kita mao ang naa sa kahimtang niining matinabangon nga mga higala niining paralitiko nga gayayungan sa usa ka stretcher, banig, aron lang maduol ngadto ni Kristo. Do we have the same attitudes nga mangita ta og diskarte, mangita ta og innovativeness? Are we creative enough? Are we patient enough? Do we have this kind of attitudes nga persevering? Ngano, some of us, pagtan-aw gali nato nga di na mahimo, wa na chance,
imposible, the easiest thing to do for us is to keep away, to back out, to quit, to surrender, or else waiting another day to come to do what you are planning to do for that day. Ingana ta ka-impatient, ingana ta ka dali mo give up, mo quit pag natay gusto nga himuon. Ngano tungod kay kuwang tagbasinsya nga muhuwat, mulinya, mo nang muatras na lang ta. If you notice kining upat ka mga tao who brought this paralytic person, mapailubon kaayo, positibo kaayo. They thought ways on how they can help this paralytic person to be seen by Jesus Christ. Ang silang gibuwat, ilang gituntun kining maong paralitiko. Kung habog tong balay, pertig yung lisura, imagine ninyo, ang pag-alsa niya tong partiko para lang maabot sa atop. Pag-abot sa atop, ilapag yung gibuslutan. Kung nas na magunauna, ang madao tong balaya. Kay para nila, ang atop is lower in value compared to the life of this sickly person. Ug nindot tayo ni nga atong hinumduman, ngang kinabuhi, mas importante ni, kaysa bisan unsang butang nining kalibutana. Way kwarta, bahandi, gahom, nga mulabaw sa kinabuhi. Ingana ka-precious ang kinabuhi. Labi na niining paralitiko, tingali himalat yun eh. They did everything to bring this paralytic person to many doctors. Pero nothing happened. No healing. No cure anymore. That's the reason ilang gituan nga si Kristo na lang ang ilang paglaom ni ining maong tao nga paralitiko or else presumingly himalat yun. Yang giguba tong atop niya ilang gituntun gamit ang lubid pisi. And you know what? Jesus was surprised, was shocked, was astonished. Not to the paralytic person, but to the efforts, to the creativity, to the innovativeness, to the enthusiasm of these four persons nga maoy naning kamot aron kining maong paralitiko mahiduol diha ni Kristo. You know what? If you will try to dig deeper, Jesus appreciated not to the paralytic person, but to the friends of this paralytic person tungod sa ilang pagpakabana. Tungod kay talagsauning maong senaryo in Jesus' time. Kay ang mga tao kaniadto, pagtanaw nila, gawa na ni gamit, di na nila natagdon, kay wa man ay ikabaos. Leviticus 13, if you notice, ang mga gisangla, the lepers were isolated. Kaya wa na ito ikatampos katilingban pa. Samot ng paralitiko, mga slaves. Pero kining may gala, nagpakabana. Naghimo og lakang. Aron nga, kining maong paralitiko, maduol diha ni Kristo. Imagine ninyo, si Kristo na himuot sa mga naningkamot nga mga higala ni ining maong paralitiko. Ngano? Naghimong sila diskarte aron si Kristo makakita ni ining partiko o kining maong paralitiko mahiduol ni Kristo. Do you notice that this happening in our gospel is similar to what we are doing on this ministry? Kita mismo nangita tag diskarte aron nga si Kristo madungog sa uban, mahibalaan sa uban. Kita mismo nangita tagpaagi aron ang uban mahiduol ni Kristo, ug si Kristo using modern technology atong mapaduol
ngadto sa mga tao. My dear people of the living God, ang tao di ay nga na ay creativity, innovativeness. Ang tao di ay maayo mo diskarte. Aron ang Dios may maya ug ang uban mabulahan kay mut-an sa Dios. Mao ni ang atong nakita sa ebanghelyo. Jesus appreciated the 4 friends of this paralytic person. Why? Tungod silang efforts, tungod sa ilang kakugi, pagpaningkamot. And I would like to inform all of you people, those who are my partners in running this ministry of God on earth today, inyo ba nang nakita na sa inyong pagbudlay, pagsakripisyo, sa inyong pains, sa inyong mga sakripisyo because nitabang mo through your prayers and financial supports just to run this ministry in proclaiming the gospel, inyo ba nang nakita nga sama mo niadtong upat ka mga tao nga ni-assist niadtong paralitiko. Without the 4 persons assisted this paralytic person, this paralytic person was impossible nga makita ni Kristo. Anyway, si Kristo makakita mas tanan. Pero in the scenario of the gospel, imposibleng maduol. Imposibleng maayo. Kunwa paning upat. Ako, murasag kog paralitiko, nga kunwa mo, asag ko'y mahimo in running this ministry. Pero tungod ninyo, people at the back, the people nga nakasabot, who understood of our advocacy, Oni rason nga no, it's easy for us to transport the gospel to all people around us. It's easy for us to proclaim the good news. It's easy for us to inspire the people to become positive in their daily lives. Tungod na ninyo, mga tao nga creative, full of innovativeness, or mga enthusiastic, mga taong positive ang pangunauna, tungod na ninyo. Therefore, today, if Jesus appreciated the 4 persons nga concern, nagpakabana ni ining paralitiko, I am very sure that God appreciates it's one of you nga nagpakabana, naningkamot, mihimo og efforts aron siya mailhan sa atong katilingban pag-ayo. Niining atong kaugalingon in our own little way of service. Morning statement is centers of sa Jesus own little way. Siyang gamay nga paagis pagpangalagad. Kinitong ato pod, kining atoa in our little way of service. I know kitugutan is Ginoo aron si Kristo mailhan ug ang mga tao ato matabangan nga mahimong positibo ug mosamot ang ilang paglaom, pagtuo ug ang ilang gana sa Dios nga atong gialagaran. Ingani kun kamao ka muhimo og lakang. Ingani ang may tabo nimo, ang Dios may muot nimo, ang Dios malipay nimo kun kamao ka mo diskarte aron ang uban matarong ang ilang kinabuhi. I would like to remind all of you, ang himatyon gitabangan para makabaton og kinabuhi, which is contrary to what is happening in our society today. Ang mga baskog kinusan sa kinabuhi. Please don't get me wrong. I am in the stand of the truth. I am in the side of God. I am in the side of our Roman Catholic Church nga kanunay gadipinsa kung unsa ka importante ang kinabuhi. We heard already that our Bishop Parcon made a circular letter to all parishes
informing the public nga ang simbahan wala gyud mo tolerate, mo uyon ni ining mga vigilantes killing, extrajudicial killing. Ngano? Usa na kapag tamak sa tawhanong katungod. Daga nato mo komentaryo nga maayo ra. Pero what if di man nato kontrolado ang tanan? Usas imong pamilya membro mapagan bisag way sala. The same statements magyapon mayong kag maayo ra? Or else di man nimo kontrolado ang imong membros pamilya, secretly na anay kasalanang gibuhat ug nahinungan niining mga serial killers in our society na disgrasya, napatay. Unya moingon kag maayo ra? People, this is what I learn. Ako, na ako'y mga units also sa abogasiya. Pag ang usa gali ka tao mo tolerate sa usa ka evil act or kining unlawful act or illicit act, appeal siya sa maong krimen. Meaning, pag motolerate gali ka, muuyon ka sa usa ka mali, kabalo mo sa prinsipyo sa maayong pamatasan, appeal ka, nakasala, tungod kay miuyon ka. Tungod kay imong gi-tolerate ang maong pangitabo. Even Paul tolerated the killing of Stephen in Acts chapter 7. That's the reason why Paul was called a criminal. Tungod kay ning tan-aw siya ni pakpak pa pagpatay ni San Stephen, the first martyr of our church. Nagsudong lang si Pablo, wa siya mupatay siyang kamot, pero he was considered as a killer also for tolerating the assassins to kill Stephen. In other words, kung di nato i-value ang kinabuhi, kung di nato tagaan og chance ang makasasala to reform, to transform their lives, and we are happy watching every now and then the killings nga nitabo sa atong palibot, believe me, isip inyong ubos nga alagad, I am informing all of you, you are committing the same what we call violation. Base sa akong pagtuon sa balaod sa yuta, kung motolerate ka, apil ka nga kabahin sa maong krimen, kay miuyon ka. Bisag wa ka mubuhat actually, pero imong pag-uyon, imong motibo, miuyon ka. In fact, sa court hearing, motive is the most important nga i-discuss ang motibo sa paghimo sa mong krimen, kung intentional ba or unintentional. Why I'm talking about this in relation to our gospel. Ang upat kay gala na ning kamot og ablis atop, tunton aron kining himatyon nga politiko makabatog kinabuhi. Opposite to what is really happening in our society today, nga ang mga baskog kalitlag kamatay. Kabalo mo, what is extrajudicial killing according to a certain interpretation, authored or sponsored by government, by the state? But you know what? The real, what you call meaning of extrajudicial, meaning without judiciary nga processes, meaning wala giagi og hearing, wala giagi saktong procedure, wala giagi og saktong protocol, without due process of law, mo ni gitawag og extrajudicial killing. From the word judiciary, balaod or lugar diin ang tao i-cross-examine, ilitis kung tinuod ba siyang guilty or not. Kung some people, you know what, told me nga uyon daw ang ginawa ng killings, where I can find that? That is in Exodus chapter 20. Thou shalt not kill. If you notice, in John chapter 11, a certain woman
committed an illicit relationship, gustong batuon patyon until death. Pero yung Kristo, kinsa tayo sala, may unang mo bato. May unang mo patay. Nang lakaw, tungod kay walay nangahas, kay nakita nila lang kaugalingon, nga pariha pus lang na apan. Posibleng dili magkapariha ang atong apan, pero you will accept it or not. Romans 3:10, it says, walay taong perfect, except Mary, except Jesus Christ, on earth. This is the reason ngano ako mismo isip ubos nyo nga lagad naningkamot sa pagpainumdum sa publiko, sa pagampo to stop illegal act, stop this what they called drug problems in our society or any what they called violations, mga kasalanan sa mga tao, atong ampo for the transformation of this world, for the transformation of this earth, according to David. Pray that the Holy Spirit will renew the face of the earth. Magampo ta nga ang kalibutan bag-uhon sa Espiritu Santo. Sa paghatag mo kanila ginhawa, nahimos ng buhi, ikaw ang naghatag og bag-ong kinabuhi sa kalibutan. Sa King James Version, Psalm 104 verse 30, the Holy Spirit renews the face of the earth. Ang balaang Espiritu Santo mao amo bag-o sa dagways kalibutan. Meaning, pag-ampo ta sa Espiritu Santo, Judas 1:20, pag-ampo kamo diya sa gahom sa Espiritu Santo, nga bag-uhon ang kalibutan, ang mga tao, nga magtinarong, maghimog matarong, maghimo, og unsay dapat. Aron nga, kung tarong tanan, kining mga tao, nga ang kalipay mo patay, ila na ning likayan. Kay di gyud uyong Ginoo sa paghuno sa kinabuhi sa tao without a legal or due process of law. In fact, our church here in our country, Philippines, condemns death penalty because it is contrary to the will of our Creator. Deuteronomy 32 verse 39, it says, God the Father says, ako ang may tag-iyas kinabuhi, ako ang muhatag sa kinabuhi, ug ako lamang ang mukuha sa kinabuhi. In other words, walay katungod ang tao muhuno sa kinabuhi. You know what? I am panic because every now and then I meet some people who argued with me and they told me, you know what, Brother Edsel, it is okay for God to kill because dautan man sad. Granting without admitting nga okay patyong dautan. Kita, ikaw, ang mga wa mag-take og drugs, di ba dautan sab? Mga dautan man tawo, may taong tarong nato, wa may taong perfect. Therefore, kung ang rason, the reason behind why it is okay to kill because he or she is a sinner, I conclude, I am jumping to a certain conclusion. No one is entitled to live on earth because all people are sinners. Therefore, let's kill each other if that is the fundamental ground of some people why they tolerate killing. Magpinatyanay na lang, kay pulos man ta makasa, patyon kunimo, patyon tika, kay katungod mo puyos kalibutan, kay makasasala ka. Kay tanang tao na amay sala, kay ang ilang argument sa kuha, angay patyon kay makasasa. Nya, kay kitang tanan man na amay sala in different ways, in different level of sinning, in different kinds of violations nga atong gibuhat every now and then. Do I say nga way angayan mabuhi ning kalibutana? Unya ang pait pagid ani. Ako ning isulti ninyo. I meet some people nga ingani og mga prinsipyo, mga active pagyud manimba sa simbahan, kumbaga mga religious people, mga Diyos nun. Pero I don't know. Di na ko ma-imagine why. They are tolerating or they are happy knowing that
Killing is happening every now and then, every day. Where is justice? Ako tungod kay nakakuha man ko mga unit sa Bugasya, so to speak. Mao na, kung i-accuse pagli ang tao, according to the norms of law, a person still innocent unless proven guilty by the court. Mao na, kung butang-butangan lang, chismis lang, wa pa'y court hearing, there's no what you call final declaration of a certain judge, I don't believe. Ako, dili ko muhimo conclusion, di ko mo condemn. Ngano, wa pa guna siya giagi og hurt or court hearing. Wa pa guna siya giagi og due process of law. Muna, kung butang-butangan lang, chismison lang, isu-isyuan lang, pwede man ka. Ako bitaw, daga mo manaot na ako, although di tinuod. Pwede ka, dauton si mong silingan. Kunya, mutupong uban, bisag wa pa'y due process, bisag wa pa'y katinuuran, kay dali tapatuon, bisag wa pa'y kamatuuran. Muna nato, mo conclude, makintawanan, sad-an, bisag wa pagali order or final say ang judge sa usa ka court hearing. Not yet litigated, wa pagi salang dia sa korte to prove kung sad ang basag dili. Pero kita, istoryahan lang ta, dali mo to. Mao ni hadlok sa ato rong katilingban, my dear people, tungod kang justisya nagsugod nagkapapas. Unya ang uban happy og nay pinatyanay. Happy ngang uban mawagtang sa kalibutan, di tagaan og chance nga magbag-o, mag-usab sa pananaw silang kinabuhi. Why I am telling you this reality? Tungod kay ako, frankly speaking, uyon ko sa baruganan sa atong simbahang Katoliko nga wa gid ta mo uyon ni ining pagkamatay sa daghang mga inosente. Inosente sa ngalan kay wa pa sila gidala sa saktong hukmanan para pagahukman. Imagine ninyo kining upat gidayeg ni Kristo kananing kamot nga kinihimat yung politiko matagan og laing kinabuhi, maayo, magsugod og bag-ong anib siyang kapalaran, unlike sa nahitabo sa atong katilingban ngang mga buhi baskog kalit lang og kamatay kay giwagtangan silang katungod sa pagbag-o, giwagtangan silang katungod sa pag-usab sa kinabuhi, giwagtangan silang katungod kaduna paslidako og luna sa katilingban nga atong gipuy-an. Believe me, extrajudicial killing, vigilante killing is a frustrated way of solving the problem of our country, Philippines. I know there are many what we call sympathizers of this strategy of our society nga kining pamatyo ning mga dautan daw kini mga tao nag-drugs, naghimog kalapasan. Para nako, barugan nako, unsay tama, unsay sakto. Tungod kay ang mali, dili pwede tambalan og mali. Ngunang ako, nining taknaa, nagdasig sa matag usa, nga atong iampo ang atong nasod nga Pilipinas. Atong iampo ang kabag-uhan sa matag nilalang, atong iampo ngang matag usa makamata sa unsay sakto ug tama. And you know what? This is our focus. We are navigating toward this dream nga sa atong adlaw nga pagwali, pagmantala sa mga balita, pagsangyaw ni Kristo ang mga makasasala, makaamgo, magnahinay og bag-o sa ilang pananaw sa kinabuhi, og nahinay ng ilang talikdan ng kasalanan, og ilang usbon, ang ilang dagan nga kinabuhi, ang ilang daang kinabuhi, ilang baguhon ang ilang kinabuhi, diha sa panabang sa Dios nga may atong isangyaw every now and then. Ako namasin man nga kini mga taong dagko kasalanan along the journey sa ilang kinabuhi, and together with us in our journey in proclaiming the gospel, somehow, these people can realize, these people can understand
nga sila mahal sa Dios bisan pa man sa ilang dagko nga mga kasalanan. Take note, Jesus appreciated the 4 persons for helping this sickly, this dying paralytic person to have another life. In other words, ang Diyos malipay kung maningkamot ang tao ngang uban matransform, mabag-o o makasugod og bag-ong kinabuhi. Kaya ako din divine logic kung ang dautan patyon dayon di nakakatilaw siyang kaayo, siyang kabuutan, kaya ang matag-usa deserves a second chance. 2 Peter 3:8 upward, ang Diyos mapailubon kaayo kay gahatag siya pasaylo kang bisan kinsa, because our God is a merciful God, a forgiving God, a compassionate God. Mao ni rason ngano ngang matagtaw nga makasa yang tagaan o kay gayunan nga makakita siyang sala, maginulsol magbag-o kay namasin siya nga kining daotang tao makakontribute og maayo. Mao na kun ang dautan patyon wa pa mabag-os kinabuhi, di ta katilaw sa iya unyang ika-contribute unta nga kayuhan para kanato. Di ta kakita sa iyang pag-alagad sa Dios kami nagmugda kaniya. And the bottom line why God allows us to exist on this earth, walain aron lagaran siya. Mao nang kita sa atong krusada, sa atong advokasya, sa atong pananaw lahi. Tungod kay ako mismo nagtuo, kumbinsado ngang matagtaw napaylo na sa pagbag-o tungod kay mahal sila sa Ginoo. Sinners, drug addicts, those who are involved in different crimes, violations, I would like to inform each one of you that God loves you, and God which each one of you kanus amo mobalik sa iyang makamot. Ang Diyos nagulat sa matag usa kaninyo kanus amo magsugod og laing anib sa inyong kinabuhi. And I would like to address this to all people who work with me on this ministry. Jesus appreciated the 4 helpers, the 4 kind persons, concerned persons toward this particular person. In other words, kita kanang kamot aron ang Dios maduol sa tao, ang tao maduol sa Ginoo, kay mutan ka sa Ginoo. Thank you for tuning. Thank you for watching. Thank you for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles nga inyong gikinanglan. Ako magampo nga inyong tang makitang ebanghelyo kasi Kristo na himuot sa upat nga mitabang politikong masakiton. Inyong tang makita nang Ginoo na himuot ni nato kay mihimo tag diskarte aron siya atong imantala. Ako magampo nga inyong tang ma-value ang kinabuhi like the 4 persons in our gospel. Devalue the life of this paralytic person because God does. God values life. And hopefully, imong i-value unta ang kinabuhi sa matag-usa. Nang matag-usa, napay chance nga magbag-og mag-usab ni ining kinabuhi. As I declare healing, miracles, blessings, enlightenment in Jesus' name with the Holy Spirit, uban sa pag-ampo sa mga Biring Maria. Saan sa man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. The Word has been furnished to it. God loves you.